Paka natin ang mga Diyos na buhay. So, sabihin ninyo, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Amen. Lord! So, po tayo po tumayo. At i-pray po natin sa ating mga sarili na tayo kausapin ng Panginoon sa pamagitan ng awit o sa pamagitan ng awit na makalangit. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga, Panginoon, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga oras na ito, aking ibinibigay aking ibinibigay ang aking kalooban, ang aking ang kalooban, aking isipan, ang aking ang aking isipan, puso, ang aking puso, para sa iyong kaluwalhatian. para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So tayo kapatid, tayo po'y sumamba sa Panginoon. Damin po natin ang presensya ng Lord. At habang po tayo makarinig o makadama ng awit o tayo umaawit, ay hilingin natin sa Panginoon na sa mga oras na ito ay tayo'y kanyang kausapin at tayo'y kanyang lukuban ng kanyang kapangyarihan at kabanalan at ang kanyang presensya ay payagan niyang ngayon sa ating kaligitnaan ang kanyang anointing ay ating maramdaman at ipagkalugnawan niya sa ating kaligitnaan sapagkat siya Diyos na nanawagan sa mga taong nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oh, Jesus, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, Lord God. Oh, glory. Glory. Glory to Christ Jesus. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas sa mga oras nito. Ikaw ang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kami narito sa iyong panan upang ikay purihin, upang ikay katagpuin ang iyong dakilang pangalan sa aming kaligitnaan. Sa mga oras na ito, Panginoon, narito ang iyong mga tinawag, narito ang mga taong iyong inutusang sumamba sa iyong pangalan sa pamagitan ng Bible study ito. Payagan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang siyang lumukog sa aming kaligitnaan sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa maghapon kung saan kami iyong pinalakas, kami iyong tinugon sa aming mga daing, sa aming mga kahilingan. Kami iyong tinanggap sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga kasalanan na nagawa, na commit sa harapan ng iyong paanan. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, narito ang muli ang mga kababaihan. Gawin mong uhaw ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pagkatao ng iyong salita. Narito din naman ang mga kalalakihan, gawin mo silang tagapamuna ng iyong salita. Payagan mo ang bawat lalaking narito ay iyong tawagin sa pamagitan ng iyong kabanalan, sa pamagitan ng iyong paging matuwid, at sa pamagitan ng iyong kapangyarihan na lumukob sa aming kalagitnaan. Sa mga oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang ninanais kundi ang purihin ang iyong pangalan. Dalangin ko po, Ama, na lukuban mo po ang mga taong narito sa iyong harapan sa kabila ng kapaguran ng kanilang mga buhay. At patuloy mong palayain, patuloy mong yakapin, at patuloy mong patawarin sa lahat ng anumang kasalanan na aming nagawa sa iyong pangalan. Umaasa kami, Panginoon, sa mga oras na ito ay pinagpala mo na kami, pinagaling mo na kami, tinugon mo kami, at binago mo na kami sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay po, magsiupo na po tayong lahat at ating pong aralin ang Santiago chapter 2 verse 17 to 18. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa. May gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa
at ipakikita ko naman sa iyo sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin, palakpakan natin ang Diyos. Okay po, ating pong pag-uusapan ang tungkol po sa taong makadiyos. Sabi mo nga, tao makadiyos. Tama kayo. O ito po ay inaral po natin ating pag-aralan upang sa education purposes. Sapagkat maraming mga tao na nagsasabi, di ba, normal ito normal ito sa mga walang alam. Ang mga tao kasing walang alam, mahilig silang mamintas, mahilig silang tumira sa mga taong simbahan. Ano nga ba ang tinitira ng mga taong walang Diyos sa mga taong simbahan? Pag hindi nila nakita na ang mga taong simbahan, yung mga taong nagsisimba ay hindi nagbabago. Kaya be careful kayo pag tulad sa inyo, araw-araw ka ng church, no? Be careful kasi pag hindi kayo maintindihan ng mga taong hindi makadiyos, alam mo ba yung mga taong hindi makadiyos, mahilig silang sumilip ng iyong mga pagkukulang at mahilig silang sumilip ng iyong mga pagkakamali. Usually, ang mga taong walang Diyos, sila yung mga taong madali silang sumilip pero hindi nila nakita ang kanilang mga sarili. Amen po ba? Amen. Okay, so ating pag-usapan, ano nga ba ang mayroon sa mga taong simbahan? Ibig sabihin yung mga taong may simbahan o isang taong mananampalataya ng ating Panginoon, no? Anong mayroon sa kanila? Anong mayroon sa kanila sa isang taong mananampalataya? Yun ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Sabi mo nga, taong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Taong mananampalataya ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito yung mga taong walang ginawa kundi sa simbahan, walang ginawa kundi atin ng prayer meeting, walang ginawa kundi halimbawa kung pastor ito yung araw-araw na hindi ko tinutukoy sarili ko ito yung mga taong makikita mo sa loob ng simbahan at araw-araw na sa simbahan. Pag sinabi kasing taong mananampalataya, ito yung mga taong makadiyos sa madaling salita. Amen po ba? Amen. So ito ay preparation sa inyo para pag dumating man po kayo nito, in advance, inaralan ko na kayo para in advance ay malaman niyo at makapag-prepare kayo. Kasi pag kayo po ay napintasan ng isang inyong kapitbahay, no? Halimbawa, weekly kayo mag-church o twice a week kayo mag-church, tapos hindi nakita nila ang mga katangiang ito, ay hindi sila maniniwala. So pag hindi sila maniniwala sa inyo, hindi din ninyo sila makukumbinsing umati ng Bible study, samahan kayo, hindi kayo makukumbinsi. Hindi ninyo sila makukumbinsi. Amen po ba? Means, makukumbinsi, hindi ninyo sila mapasama sa simbahan. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, kayo tatay at nanay, nariyan na kayo sa simbahan, pero yung inyong anak, pag hindi nyo nadala, malaking problema yon. Malaking problema yon. Kasi ang problema doon, pag hindi nyo madadala ang inyong mga anak, at mismo kayo magulang nag-anyaya sa kanila, at hindi nyo madadala, means mayroong problema. Ibig sabihin, mismo ang anak nyo ay hindi naniwala sa inyo na sila ay makadiyos o kayo makadiyos. Halimbawa, hindi nyo mayaya ang inyong kapatid, hindi nyo mayaya ang inyong magulang, hindi nyo mayaya ang inyong mga asawa, ang inyong mga partner sa buhay, ibig sabihin may problema. May problema, no? Kaya nga ating pag-aaralan ngayon, yung sa Gawa chapter 4, verse 20, ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Usually, pag ikaw yung taong makadiyos, no? O taong may simbahan, yung mga taong nakapaligid sa iyo, ang in-expect nila, gagawa ka laging mabuti sa kanila. O yung kanilang expectation na ito, taong simbahan ito o taong makadiyos ito, hindi ito gagawa ng mali. Kaya pag nagkamali yung mga taong makadiyos, pag-uusapan yan. Amen po ba? Amen. Pag-uusapan yan. Amen po ba? Amen. Okay, so sabi mo nga, taong mananampalataya ni Kristo.
Taong mananampalataya. Ibig sabihin mga kaibigan, pag ikaw po ay tumanggap sa ating Panginoon, committed na sa church, committed ka na sa iyong pagsiserve sa God, consider na ikaw ay taong maka-Diyos. Amen. So, pag sinabing taong maka-Diyos, ikaw yung inasahan ng iyong mga kapwa na makitaan kanila ng mabuti. Okay? Mabuti, makitaan kanilang mabuti. So, tingnan po inyo sa Colossians chapter 2, ang talata ay 6 to 7, no? Isa-isahin natin yan. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pagkakaisa sa Kanya. Anong ibig sabihin? May pagkakaisa means namumuhay ka ng karapat-dapat na pag sinabi mong karapat-dapat, namumuhay ka ng karapat-dapat, ikaw yung taong ayaw na sa dilim. Amen? Amen. Ikaw yung taong ayaw na sa sekreto. Pag sinabi mong namuhay ka ng karapat-dapat means ikaw yung tao na namumuhay ka na ng tama. Amen? Amen. Sabi mo nga tama. Tama. So pag sinabi mong tama, ayaw mo ng mali. Amen? Amen. So ngayon, pag sinabi mong ikay maka-Diyos, ikay manampalataya, pero namumuhay ka sa mali, eh dinadaya mo sarili mo. Amen po ba? Amen. At tandaan natin, galing tayo sa ating pagkatao na mahilig tayong pakunwaring walang ginagawang mali. Galing tayo doon eh. Kaya nga sinasabi ko sa dalawa, sabi ko lagi sa kanila, tandaan niyo ito, basta walang Diyos yan, hindi walang church yan, hindi umati ng Bible study yan, hindi nagbabasa ng Biblia yan, huwag kang umasa na hindi gagawan ng mali. Gagawan ka ng mali. Kasi ang tawag diyan, sila ay ordinary man. Wala silang Diyos eh. So, pansinin mo na lang, para for education purposes, yung wala kang Diyos, hindi ka nakarinig ng salita ng Panginoon, di ba mahilig kang gumawa ng mali? Aminin natin. Aminin natin, amen? Amen. Tapos, minsan wala ka pang alam sa mali. At nagulat ka na lang mali pag kinumpronta ka na dahil mali. Amen po ba? Amen. Pero ang maka-Diyos, bago gumawa ng mali, alam nilang mali. Pero ang hindi maka-Diyos, gumagawa ng mali, magugulat na lang sila pag ang kanilang ginawa ay mali. Magugulat na lang sila. Amen. Amen? So magkaiba yan eh. Magkaiba yung dalawa na ang taong maka-Diyos, alam niyang pag siya nagkamali, at ang taong hindi maka-Diyos, alam niyang gumagawa siya ng mali, pero hindi niya alam ang mali. Kaya nga pag, halimbawa, di ba laging ang kasabihan na sa huli ang pagsisisi, ito yung mga taong walang Diyos. Sa huli sila nagsisisi. Kasi sa huli sila, nalalaman nila na ang kanilang ginawa ay mali. Pero ang mga taong maka-Diyos, alam nila. Alam nila. Hindi pa nila ginawa, inisip pa lang nila, alam na nilang mali. At pag ginawa nila ang mali, alam na nilang mali, at alam na rin nilang paparusahan sila dahil sa mali. So magkaiba, amen? Amen. Amen po ba? Amen. So saan ka doon? So ngayon, bilang beginner, inihanda ko kayo sa ganong aspeto para hindi po kayo magulat. Tatandaan mo, pag ang isang taong walang Diyos, malimit yan, araw-araw gumagawa ng mali yan. Sapagat wala siyang kinatakutan. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga, mamuhay ng karapat-dapat. Mamuhay ng karapat-dapat. Okay, so Efeso chapter 5 verse 8 to 9. Sinasabi dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng karapat-dapat sa mga taong nasa liwanag. Ibig sabihin, mamuhay ng karapat. Dati, lahat ng tao, ulitin ko, lahat ng taong hindi nakaalam ng Biblia, walang simbahan, mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, ang tawag yan nasa kadiliman. Ito yung nakakatakot sa mga taong magiging katabi mo. Kasi lagi ka nilang iisahan. Ito mga taong ito, mapanglamang ito eh. Oo, lagi ka nilang iisahan.
At hindi yan magiging tapat yan sa'yo. Amen? O, so tingnan mo na lang katabi mo, tapat ba yan sa'yo? Amen? Yung talang seryosuhan. Yan ba ay tapat sa'yo? Pag sinabing tapat, pag nahirapan ka ba, nariyan yan sa'yo. Halimbawa, pag tapat yan sa'yo, pag may sekreto ka, alam niya, hindi niya sasabihin kasi tapat siya sa'yo. Amen po ba? Amen. Hindi ko kayo pinag-aaway. Binibigyan ko kayo ng edukasyon about sa buhay hindi maka-Diyos at maka-Diyos. Okay, sabi dito, sapagkat pawang mabuti, sabi niya sa 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Ngayon, kung hindi ka totoo, hindi ka consider, hindi ka maka-Diyos. Amen? Kasi ano yun eh? Literally, nababasa mo, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. So anong pagkakaiba? Yung taong maka-Diyos, yung mga taong mananampalatay, hindi yan nagsisinungaling eh. Pag tinatanong mo, dumidiretso ng sagot yan. Pero yung mga taong hindi maka-Diyos, hindi yan. Marami. Pag tinanong mo yan, nag-iisip na paano sila magsisinungaling. Kaya ngayong natandaan nyo yung sinabi ni Vice President, no? Ni Sara Duterte, kung napansin nyo, sabi niya, pag nagsisinungaling ka, bawat sagot mo, naglilikha ka ng kasinungalingan. Padagdag ng pagdagdag ang pagsisinungaling. Pero kung pag tinatanong ka, pag diretso ang iyong mga sagot, ibig sabihin wala kang itinatago. Tingnan mo na lang kapatid, bato-bato sa langit, diretsahan na tayo. Okay? Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng mamumuhay sa liwanag. Tanong, matuwid ba ang iyong ginagawa? Pangalawa, mabuti ka ba ang iyong ginagawa? Pangatlo, totoo ka ba? So pag hindi ka totoo, I'm sorry. Amen? Amen. Ibig sabihin, nagsisimula ka pa lang. Kaya pag sumikatan mo na. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga, mahirap nga, no? Mahirap talaga. Pero kailangan mong tawiran yan. Kasi pag hindi ka tumawid, kawawa ka. Tinuturo natin ang Bible study, ang liwanag para sa iyong katagumpayan ng buhay. Tatandaan mo, hindi lagi ako ang kasama mo. Ako ay matanda, may edad na, 50 years. So, ibig sabihin, pag naging 60 years ako, then 10 years lang tayo magsama. So, kailangan oportunidad na bawat aral ay iyong gagawin. So, sapagkat pawang mabuti, ano yung pawang mabuti? Hindi mo iisahan yung iyong kapwa. Yun ang ibig sabihin pawang mabuti. Kasi pag nag-iisa ka, hindi ka maka-Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So tingnan mo yung sarili. Tingnan mo yung sarili ngayong gabi. Ako ba ilang tao ba ang aking inisahan? Amen? Ilang tao ba ang aking nalamangan? Tanungin mo lang sarili mo. Kasi makikita mo yan sa aral eh. Efeso chapter 9, Efeso chapter 5, verse 9, sapagkat pawang mabuti, ibig sabihin ang taong maka-Diyos, ang taong kinikilala ang Diyos, ang taong hari niya ang Diyos, then laging mabuti yan ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, pakikinabangan lagi siya ng kanyang kapwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sabi mo, ang sakit naman ng aral. Sakit naman ng araw. Yes. Amen? Amen. Pangalawa, matuwid ba ang iyong ginagawa? Halimbawa, pag ikaw mag-isa. Ulitin ko ha, mga kaibigan, wala po akong pinatatamaan sa inyo. Ang tinutukoy ko sa inyo, patunayan nyo na kayo'y maka-Diyos ng totoo, sapagkat pag totoo kayo maka-Diyos, hindi po kayo mang-iisa ng kapwa nyo, ng kapitbahay nyo, ng magulang nyo, ng kapatid nyo, ng amo nyo, ng leader nyo. Hindi nyo sila iisahan. Ngayon, kung inisahan mo sila, hindi ka totoo. Amen? Amen. So, magalit man kayo, itutuloy ko yung aral, kahit pa mag-book out kayo dyan. Amen po ba? Amen. Amen? Okay, sabi mo totoo. Totoo.
Totoo ka bang nagsisi? Totoo ka bang nagbago? Totoo ka bang tapat? Oo. Amen? Totoo ba ang mga sinasabi mo? Amen. Kasi kung nangging lang ka ng kapwa mo, hindi yan totoo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so tuloy natin aral, hindi? Tuloy. Okay. Kahapon, sobrang saya natin, tama? Ngayon naman, medyo magkahiyaan na tayo eh. Amen? Amen. Okay. Efeso chapter 5, verse 9. Sapagkat pawang mabuti. Ibig sabihin, ano ba yung mabuti? Alam mo ba yung tao ng taong maka-Diyos, lagi po yan siyang gumagawa ng mabuti sa kapwa. Oo. Tingnan nyo yung katabi. Kung kayo ba'y gumagawa ka ba ng mabuti? O ikaw ang ginagawa ng mabuti? Okay? Habang siya gumagawa ng mabuti sa'yo, baka nilalamangan mo. Kasi ang pinag-usapan dito, panampalatayang may gawa. Amen? Amen. Kaya nga, di ba, pinagbawalan ko kayo pag, alimbaw morning, katabi nyo ay babae, tapos, siyempre, ang pag sinabing prayer group, ibig sabihin, naghawak kamay. So, pag type mo yung kahawak mo kamay, siyempre, normal ang likot ng iyong kamay. Ano yung pagbilip, ay pinisil-pisil mo habang nagpe-pray, tama? Ibig sabihin, type mo kasi siya. Pero pag hindi mo type, di ba, ayaw mo siyang hawakan? Amen eh. Amen. Tapos, pag type mo yung, gusto mo lagi siyang katabi. Para siya mo ang laging ka-holding hands. So, tama ba yan? Yung motibo na yan, mali yan. Ihiwalay mo, matuto kang ihiwalay pagdating na sa gawain ng Panginoon. Pagdating na sa gawain ng Panginoon, matuto kang ihiwalay mo ang isang bagay. Akala mo ang iyong ginagawa, hindi ka nakikita ng Panginoon, diyan ka nagkakamali, kaibigan. Amen po ba? Amen. Okay, so sapagkat ang ating pinag-usapan yung mga taong maka-Diyos, mga manampalataya. Sapagkat pawang mabuti, alam mo kasi yung mga manampalataya, sila yung nagiging mabuting adhikain, mabuti yung kanilang mga pananalita, mabuti yung kanilang ugali, mabuti yung kanilang iniisip. Oo. Makikita mo yung salitang mabuti, tapos makita mo silang mabuti yung kanilang ginagawa. Pag ang mga taong maka-Diyos, pag gumagawa yan, lagi kang magiging masaya. Kaya usually, ang mga taong maka-Diyos, lagi iniisahan eh. Kasi sa sobrang bait nila. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi man nila maisahan yung mga taong walang Diyos kasi matapang yun eh. Kaya malimit iniisahan yung mga taong maka-Diyos kasi mabait nga sila eh. Okay, pansinin mo, pag ang taong maka-Diyos, pag nagalit, control nagko-control. Pag ang taong hindi maka-Diyos, hindi. Nagdadaldal yan kahit sa kalsada. Amen? Amen. Tapos ang kanyang ginagawa ay pawang kaluguran ng Panginoon. Matuwid. Ibig sabihin ang ginagawa nila sa ikakalugod ng Panginoon, sa ikatutuwa ng Panginoon. At ang kagandaan sa mga taong maka-Diyos, sila yung mga taong totoo. Amen? Amen. Sa tingin mo kaya, maliban sa partner mo, maliban sa katabi mo, tanungin mo siya, totoo ka ba talaga sa akin? Pwede mo siyang tanungin ngayong gabing ito, totoo ka ba talaga sa akin? Yes. Pag totoo yan sa'yo, hindi ka niya traidorin. Amen? Amen. Pag totoong itinuring mo siyang biyanan, hindi mo siya sisiraan. Kasi totoong tinuring mong biyanan eh. Pag totoo din itinuring mo siyang manugang, hindi mo din siya sisiraan. Totoo nga eh. Amen po ba? Amen. Okay. So, ang taong maka-Diyos, no? Ano yan eh, nakadepende sa Diyos. Nakadepende sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. No, nakadepende sila. Kaya nga ito yung mga taong, alam mo ba yung taong maka-Diyos, kapatid? Nung masarap ito kasama, hindi ito namumutang sa'yo. Kahit gutom na yan eh.
Pag niyaya mo, magkunwaring busog yan. Yan ang kagandahan sa mga taong maka-Diyos. Pero huwag ka, pag hindi maka-Diyos yan, masiba yan. Amen. Oo, pag kumain, harabas yan. Walang pakialam kung 10 tao pa yung natira sa likod eh. Amen po ba? Amen. Kaya masarap silang kasama. O masarap kasama ang maka-Diyos. Kaysa hindi maka-Diyos. So tingnan mo yung mga tao mo, mga katabi mo, kung maka-Diyos yan. Dahil kung masiwa yan, hindi yan maka-Diyos. Amen? Amen. Pag sinabing isalig, no, isalig ang iyong buhay. Colossians chapter 2, verse 6. Balikan natin. Verse 9. Colossians chapter 2. Verse 9. Corinthian. Verse 9. Okay, Colossians chapter 2. Isalig ang inyong buhay. Pag sinabi mo isalig ang inyong buhay, no, ang ibig sabihin, nakadepende ka sa Diyos. Doon ka nakatingin sa Diyos. Doon ka nag-aantay sa Diyos. Doon ka humihingi sa Diyos. At doon ka umaasa sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, isalig mo ang iyong buhay. No? Pag sinabing taong maka-Diyos, yung tao na yan, umaasa yan lagi lang sa Diyos. Kaya ito ang mga taong ito, bawas problema sila eh. Sila yung kasing, ang mga tao kasi maka-Diyos, mga kapatid, wala na silang yabang, wala na silang inggit, wala na silang insecurity sa buhay. So, kontento na sila kung anong mayroon sa kanila. Amen. Yan ang kagandahan sa mga taong maka-Diyos, no? Isinasalit nila means nakadepende sila sa Panginoon. Kung ano yung dumating, yun ang kanilang pinagkakasya. Amen po ba? Amen po ba? So ito yung, pag sinabi mo kasing taong maka-Diyos, sila yung mga taong hindi umaasa sa kapwa. Umaasa sila sa salita at sa pangako ng Diyos. Amen. Amen? Amen. At ito yung mga taong pag binigyan mo ng oportunidad, makikita mo talaga ang pagbubunga nila. Kasi nakadepende. Pag sinabi mo kasi tao kang maka-Diyos, hindi ka nakadepende sa mga salita ng kapwa mo. Kundi nakadepende ka sa salita ni Kristo. Amen. Doon ka umasa eh. So pag hindi ganun ang buhay mo, ibig sabihin hindi ka pa maka-Diyos. So anong gawin mo? Patuloy ka lang. Patuloy ka lang makinig. Patuloy kang magkaroon ng commitment sa Panginoon para madaanan mo ang ganitong buhay. Kasi kapatid ko, pag ang tao ay walang Diyos, napakagulo ng buhay niya. Magulo ang kanyang iniisip, magulo ang kanyang mga ginagawa, magulo ang kanyang pagkatao. Huwag na kayo lumayo sa mga katabi nyo. Pag walang Diyos yan, napakagulo. Amen po ba? Amen. Okay, so ang taong maka-Diyos, nakadepende yan sa salita ng Panginoon, nakadepende yan sa pangako ng Panginoon, at ang mga taong maka-Diyos, hindi yan sila nagmamadali. Kasi meron po silang tunay na perseverance. Meron silang tunay na pagtitiis at pagtsatsaga. Kaya yan ang kagandahan sa isang mga taong maka-Diyos eh. Amen po ba? Amen. Then pangatlo, yung mga taong maka-Diyos, matibay yung kanilang pananalig, matibay yung kanilang pananampalataya. Ang mga taong maka-Diyos. Ano sila eh? Lagi silang nag-aantay at inaantay yung mga pangako ng Panginoon. Yun ang kagandahan sa mga taong maka-Diyos. Amen po ba? Amen. Ito yung mga taong, pag sinabi mo maka-Diyos, ito yung mga taong hindi na reklamador. Ito yung mga taong hindi na reklamador. Pansinin na lang ninyo, pag na-delay ang kung saan kayo namamasukan, pansinin niyo kapatid, ang inyong buhay. Pag hindi kayo maka-Diyos, ang mangyayari yan, walang utos. Pag na-delay ang sweldo, ang dami niyo nang sinasabi about sa inyong company pinamamasukan. So, that is sign na hindi tayo maka-Diyos. Kasi ang maka-Diyos, ano yan eh? Mayroon yan silang perseverance.
mapagtiis sila. Mapagtiyaga sila. Amen po ba? Amen. Roman chapter 5 verse 2 to 5. No, sabi dito. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So tingnan mo to. Ang mga taong maka-Diyos, matibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kahit marami silang problema, hindi mo makitaan niya ang nagrereklamo. Amen po ba? Pansinin na lang ninyo mga kapatid, anong palatandaan na hindi ka maka-Diyos? Example na lang ito. Kasi gawa ang ating pinag-usapan pananampalatayang kalakip ang gawa. May ulam ka na. Tama? Ang example na lang, may ulam ka na. Pero ang dami mo pang reklamo sa ulam. Keso, tabang, no? Nakikain ka na lang nga, namimintas ka pa. Eh kung alam mo tabang yan, di kumuha ka ng asin. Eh ang gusto mo kasi, pag ihain sa'yo, yung kompleto na. Hindi, kapatid, tatapatin ko kayo, kahit naka-live tayo. Hindi po ba kayo nahihiya? Na nakikain na lang kayo pa yung namimintas sa naghain sa inyo. Kaysa kung binantayan mo ito, hindi magiging hilaw. Amen? Amen. Kaysa kung binantay mo ito, hindi magiging lata. Aba, wala ka lang ang ambag dun eh. Dapat kang salang, nakikain ka na lang, tapos nagpasalamat ka, kahit lata yan, kahit hilaw, at least nabusog ka. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya huwag ka magtaka kung ang iyong katabi, ang taong hindi maka-Diyos, likramador. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Tuloy natin din. Magkahiyaan tayo, naka-live tayo. Tuloy. Sa bagay, kahit itutuloy, hindi naman kayo nakikita. Ako nakikita. Amen po ba? Amen. So, Roman chapter 3, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang nating tinitiis. Isipin mo, problematic ka na, magtutuwa ka ba? No? Subukan nyo yung problematic na kayo. Ang dami nyo ng problema, tapos nakatawa ka. Masarap, hindi? Ah? Yung ang dami mo ng problema, may problema ka na sa kapitbahay, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa kasamaan sa trabaho, sa manager, sa bisor, no? Sa gwardiya, no? Ang dami mo ng problema. Tapos bigla kang tumawa, masaya hindi? Ah? Aba, pag sinabi mo masaya, ikaw na. Ikaw na ang taong sinungaling. Siyempre, pag marami kang problema, makakatawa ka pero hindi masaya. Pero nakakatawa ka, nagagala ka. Pero ang really, hindi ka makakatawa na tulad tawa natin kahapon, na yung tawa natin ay kagalakan. Kaya tingnan mo, yung taong hinahanap ng ating kaibigan, ating kapatid, lumitaw. Amen po ba? Amen. Okay. So, ang mga taong maka-Diyos, verse 3, hindi lamang, verse 3 muna. Roman chapter 5 verse 3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan nating tinitiis. Example, ang maka-Diyos, pag namatayan, natutuwa. Alam mo ba yung mga taong maka-Diyos, pag namatayan, natutuwa sila. Bakit? Ito, bakit? Kasi pag namatayan ka, isang sakit, pagkatapos wala ka ng problema. Amen? Amen. So ang mga taong hindi maka-Diyos, ayaw pa nilang mamatay. Ayaw pa nilang mamatay yung kanilang mga kamag-anak, pero lagi naman nilang minumura. Amen. Tama, mali? Amen. Tama, mali? Amen. Kasi pasaway. Kaya magkaiba yun eh. Magkaiba yung maka-Diyos at hindi maka-Diyos. So pag ang mga maka-Diyos, pag humaharap sila sa mga matinding suliranin, sa matinding problema, tahimik lang yan. Hindi yan nagkukwento. Hindi yan nagpaparinig. Talagang tahimik lang yan, humaharap. Umiiyak yan. Pero hindi yan nagpaparinig. Kasi hindi yan humihingi ng tulong sa kapwa niya. Kundi ang kanyang inasahan yung tulong ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero pag tao mang hindi maka-Diyos, nako, ang liit lang ng problema, pero ang daming kwento. Kasi lagi siya nagpaparinig. Amen po ba? Verse 4.
Okay, Romans chapter 4 verse 5. Romans chapter 5 verse 4. At sa pagtiyatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Amen po ba? Pansinin mo pag lagi kang umaatin ng gawain ng Panginoon. No, lagi kang umaatin ng gawain ng Panginoon, lagi ka nakikinig ng gawain ng Panginoon, lagi ka nagpipray para ikaw ay makausap sa buhay na ito. Then, napapansin mo, habang ka nagpipray, habang ka nakikinig ng gawain ng Panginoon, umaabot ka ng 5 oras, hindi mo napapansin 5 oras na palang nakikinig ka. So, anong mayroon doon? Mayroong espiritu ng katyagaan. Oo. Alam mo, pag hindi maka-Diyos, nako, hindi ano yan, 1 oras lang yan. Hindi na yan, sasabihin na, kaya ayaw namin umatin eh. Kasi minsan ang gawain, umaabot ng alas 8, alas 9, uuwi pa kami. So una, nagre-reklamo na agad. Amen po ba? Amen. Wala ka sa, hindi naman sa pagyayabang kaibigan. Bago ko narating ang ganitong klaseng pananampalataya, wala yan kaibigan. Yung ako'y nagsimula, namamasahe ako, walang upuan ako, nakatayo ako, nagugutuman, nababagyo, madaling araw umuwi sa tahanan. Eh ikaw, pagkatapos ito, wala na. Ang sarap na ng buhay mo. Amen po ba? Amen. At ang pagtiyatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuti ay nagbubunga ng pag-asa. So ano ibig sabihin? Yung taong matyaga, ito yung mga taong mayroong silang nararating. Amen po ba? Amen. Example na lang. Matutunan nyo ito. Di ba pag nagplano tayo mag-ipon, ang daming umuo? Sali ako, di ba? Pero yung actual, ang daming pass. Saka na lang muna. So walang tiyaga mag-ipon. Kaya pagdating ng December nga, hindi nagiging masaya. Amen po ba? Amen. Sumabay ka sa plano ng tiyagaan para sa dulo, ikaw ang magkinabang. Tatandaan mo ang bagay na iyong pinaghirapan sa dulo, ikaw ang makikinabang. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Tandaan nyo lagi yan. Ang planong mabilisan sa dulo, kapahamakan. Tandaan nyo lagi yan. Ang planong patagalan sa dulo, ikaw makikinabang at naroon ang kasiyahan. Amen? Amen. Amen po ba? So, pag hindi niyo ito magigets, hindi niyo ito kukunin, hindi niyo ito samantalahin, at hindi niyo ito gagawin, hindi ko masasabi pagdating sa dulo, magiging masaya ka. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, mga kaibigan, kung ikaw ay nag-edad ng 40, alam mo na ang buhay ng walang Diyos. At ngayon dinatnan ka ng salita ng Panginoon, bakit di mo subukang ang kinabukasan mo ay ilagay mo sa Panginoon? Ibig sabihin yung kinabukasan mo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon, ilagay mo sa plano ng Diyos, ang iyong kinabukasan, ilagay mo sa salita ng Diyos. Kasi sa dulo, ikaw naman yun makikinabang eh. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay. So, ito yung mga pangatlo, itong magpakatibay kayo sa pananampalataya. Ito yung mga taong pag maka-Diyos ito yung mga tao sa dulo, magugulat ka na lang. Ito yung maraming achievement sa buhay. Amen po ba? Amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Now, tingnan nyo kaibigan, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa sumasagi. Alam mo kanina, natuwa ko yung prayer natin kagabi, nung lumapit kasi yung isang kapatid natin at humingi ng panalangin. So kanina, nakuha ko ang resulta kay sa inyong manager. So, hindi naman ako ang tumugon dun eh. Ginamit lamang ako ng Diyos dahil paglapit niya bago ko tumayo kahapon, hindi daw niya makontak. So, siyempre, pag hindi mo makontak ang iyong pamilya, sa sakuna sa lugar, naroon yung pangamba at takot at kabalisahan.
So, sa awa ng Panginoon, tinugon siya. So, ano ibig sabihin? Pinatunayan ng Diyos sa kanya na yung Diyos na inatinan mo ng Bible study, Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, hindi yun sa pamagitan ko ng prayer ko. No, hindi ganun. Ginamit lamang ako yung sa situation na ipakita ng Panginoon sa inyo na ang Diyos dito sa lugar na ating pinagdadausan, hindi siya Diyos na nagkukunwari, kundi siya ay Diyos na makapangyarihan na ang sino ang dumadaing sa Kanya ay talagang pakikinggan niya. Kasi bago ko tumayo kahapon, lumapit siya at umiiyak. Umiiyak siya. So sabi ko, sige mamaya, ipag-pray natin. Sabi ko mamaya. Hindi ko sinabing mamaya pagkatapos, basta sabi ko lang mamaya. Amen po ba? Amen. So ano ibig sabihin? Pinatunayan ng Panginoon sa inyong mata, sa inyong tainga, sa inyong kaisipan, na ang Diyos ang tumutugon, hindi dahil yung nananalangin, yung taong nananalangin, kundi yung lumapit ka na napakaseryoso mo, napakasincere mo, at gusto mo ng katugunan. Yun ang tumugon. Yun ang naging dahilan kung bakit tinugon siya maaga, ngayong araw na ito, dahil lumapit siya sa Diyos ng seryoso at totoo. Amen? Amen. Hindi naman yun sa pamagitan ng prayer ng isang pastor, hindi. Hindi ganoon. Ginamit lang yung prayer ng pastor para ipakita ng Diyos na pag dumaing ka, pag ipinalangin ka ng isang tao na kanyang inirang o pinili o tinawag, then patutunayan niya na totoo ang mga ipinangangaral. So, ibig sabihin, anong gawin ngayon ng babaeng ito? So, siyempre, una mong gawin, pag ikaw ay binago ng gawain ito o ng Bible study nito ng Panginoon, so ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos at bilang isang buhay na patotoo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Okay, so, pag mararamdaman mo yan for education purposes, ang mga taong makadiyos, una, namumuhay ito ng matuwid. Namumuhay ito sa liwanag. Ayaw niya sa mali. Ayaw niya sa mali. Iniiwan ang mali. Tinalukuran ang mali. At tinatanggihan ang mali. Amen po ba? Amen. Tanong, kaya mo bang tanggihan ngayon Kaya. ang 100,000 pag sinuhulan ka? Kaya. Amen? Amen. So, kung kaya, thank you sa Lord. Ang tanong, kung sinuhulan kayo ng karangyaan, kaya mo bang tanggihan ngayon? Kasi pag hindi mo kayang tanggihan means, magsumikap ka na makalabas ka sa ganong kalagayan. Amen po ba? Amen. Okay, ulitin ko, ang mga taong makadiyos, namumuhay ng matuwid yan, namumuhay ng namumuhay ng karapat-dapat. Ang pinapasaya yan, hindi tao. Ang pinapasaya ng mga tao makadiyos, kundi ang Diyos. Pero itong mga taong ito ay gumagawa ito ng mabuti sa kapwa-tao. Ang pinapasaya ng mga tao makadiyos, ang Diyos. Pero ito'y gumagawa ng mabuti ito sa kapwa-tao. Para maintindihan nyo, ngayon, pag ang tao ay nariyan sa simbahan, linggo-linggo nagsimba, pagkatapos umatin pa ng weekdays na fellowship, huwag mong husgahan. Huwag mong husgahan. Kasi lahat ng tao, sabi ko nga sa inyo, walang tao gustong magiging masama. Lahat ng tao gustong maging mabuti at magiging totoo. Ang problema, nakadepende yan sa iyong tinatabihan. Kung anong klase, anong klaseng tao ang iyong kinuhang coach, ang iyong tinabihan, ang iyong kinakausap. Nakadepende yan sa iyong tao, sa katabi mo. Now, pag ang katabi mo ay nagkunwaring makadiyos, then, maging magpagkunwari ka rin. Kasi dapat tinitingnan nyo yan eh. Kung sino ang katabi nyo. Kasi ang tawag yan yung influence of decision ng taong sinamahan nyo, ng taong kausap nyo, ng taong tinabihan nyo.
mayroon silang influence of decision. So yun ang delikado. Ay kung mapagkunwaring makadiyos yan. Amen. Amen? Amen. Ang taong mapagkunwaring makadiyos, sila yung mga taong malinis sa mata mo, sa harapan mo, pero puno-puno ng sekreto sa likod mo. At ang mga taong ang mga taong mapagkunwaring makadiyos, ito yun sila yung mga huwad. Oo, mga huwad sila. Amen po ba? Amen po ba? For education purposes, para pag sino man katabi nyo, hindi na kayong magsisisi, manisi. Kasi nakakalungkot na ini-educate ka about Word of God, ini-educate ka ng logical, practical, pagkatapos pag niloko ka, naisahan ka, marami kang kwento. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, that is personal decision, dahil pinayagan mo. Amen po ba? Amen. Di ba, pinakita ko sa inyo kung anong klaseng leader ako? Yung chinard ako ng command and responsibility, ang daming humadlang nang nakapaligid sa akin, ang sabi ko, pwede naman talaga nating tanggihan. Pero anong reputation mo ang ibibigay mo sa isang tao na yan? Kasi dapat tatandaan mo, pag tayo ay makadiyos, yung moral ascendancy mo, kaibigan, iniingatan mo yan. Yung pangalan mo, yung mukha mo, tatandaan mo, pag hindi mo iniingatan ang pangalan mo, wala. Pag wala nang maniniwala sa'yo, wala nang magtitiwala sa'yo, ano pang oportunidad ang aantayin mo? Be careful, my dear brothers and sisters. I am a Christian, I am a pastor, napaka-strict ko. Ulit-ulitin ko, kahit naka-live na ito, hindi ko kailangan ang membro. Kailangan ko isang taong magiging Kristiyano pagdating sa dulo. Means, tinuruan kita, kung anumang church na tawagin ka ng Panginoon, walang pumipigil na makianid ka sa kanila. Dahil hindi kita tatawagin para sumama sa akin. I'm very strict pagdating sa Christianity. Dahil pag ikaw kasama ko, pag tinanggap mo si Kristo, dapat namumuhay tayo pareho. Ibig sabihin, hindi ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa iyo, hindi ka rin nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin, at pareho tayong hindi nagbibigay ng sakit ng ulo sa kapwa natin. Dahil pag nagbibigay tayo ng sakit ng ulo sa kapwa natin, ang ating sinisira yung pangalan ng ating Panginoon. Pagkatapos paglinggo, pag-araw, nagsisimba tayo, nag-Bible study tayo. Hindi ganon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Halimbawa, Christian ka ngayon. Tinanggap mo si Jesus ngayon. Ang Christian, nakikinig yan ng mga music ng makalangit. Eh, pag sinabi mo ay Christian, tapos ang pinapakanta mo, hindi Christian, that is something wrong, may problema. Amen? Amen. Pag Christian ka, ang tugtog mo ay mga kantang makalangit. Eh kung ang tugtog mo, ngayon umating ka na Bible study, tapos mamaya ang tugtog mo, boom, boom, diba? Ay kung gano'n mga tugtog. Tapos bukas sabi mo, Christian ka. Amen? Amen. Amen po ba? Hindi gano'n. Pag Christian ka, formal. Formal mag-isip, formal manalita, formal kumilos, formal manuot. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sinabi mo Christian ka, pero ang dibdib mo luwa. Ano yun? Tapos yung katabi mo lalaki, hindi Christian. Di nagsisigang mata yun. Amen? Amen. Pero pag Christian, yung sisitahin ka. At sasabihin, uy, bawal yan. Masama yan. Pero pag Christian, pag hindi yung Christian, kunwari tumabihan. Kasi pagsasawaan ka niyang titigan. Ay sus, mga lalaki, kala mo hindi ka huli. Amen po ba?
Amen po ba? Amen. Okay? Tuloy natin? Tuloy. Ah, okay, tuloy ang laban. Okay. So, patatandaan nyo, ito yung mga, pag sinabing magpakatibay, ito yung mga taong masarap kasama. Hindi yan sumusuko. Hirap na hirap yan, pero hindi yan sumusuko. Amen? Amen po ba? So, tingnan mo ngayon. Halimbawa, sabihin mo ngayon na, hindi, talagang kahit anong init yan, kaya natin yan. Pag hindi Christian yan, sasabihin niya yan, hindi, mamaya na tayo papasok ng mga alas 3 kasi para lilim kunti. Ayan. So, ibig sabihin, makikita mo yan. Hindi Christian. Ay, wag naman eh. Baka pa sister, brother, may utos ka pa iba, yung sa lilim-lilim, alauna talaga, o pantig ng pantig ang init. So, ibig sabihin, hindi Christian yan. Kasi pag Christian yan, tuwang-tuwa yan lumakad. Masunod lang ang utos ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, so, ito ang makikita nyo, literally, ito ang makikita nyo. Ano ang mga katangiang nakikita natin sa isang mananampalataya ni Kristo? Yan, makikita natin yan, ha? First Peter, o 2 Peter chapter 1, ang talata po niya ay 5. Okay. 2 Peter chapter 1, verse 5. Ito yun ang mga katangian na makikita mo sa isang mananampalataya. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. O, tanong, maayos ba ang iyong pag-uugali? Ito ba yung mapagbigay? Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka mapagbigay, madamot. Baka ma-misinterpret ka, ha? Ulitin ko. Baka sabi ni Pastor, mapagbigay daw dapat tayo, mga Kristiyano, ibibigay natin yung ating katawan. Hindi, mali. Dapat maayos yung ating mga pag-uugali, kabutihan. Amen? So, titingnan mo nga dyan kung sino. Halimbawa, yan, ngayon, kung may utang ka sa kanya, no? Dahil, siyempre, kabutihan ang ating pinag-usapan. So, sasabihin mo na ngayon, pinapatawad na kita. Sa iyong hiniram. Pag pinatawad mo ngayon, bukas manghiram ulit yan. Kasi magdarasal yan ulit. Magdarasal ulit yan na ang aral ay kabutihan naman ulit. Amen po ba? So, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong panampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. So, ibig sabihin, ang mga manampalataya ni Kristo, mga matatalino. Kaalaman. Sabi mo nga kaalaman. Kaalaman. Okay. Di ba makamundo, sobrang alam natin. Amen po ba? Amen. Alam natin ang mga tao makamundo, alam na alam niya yung mang-isa sa kapwa. Amen. Ngayon, hindi na. Pag maka-Diyos ka, hindi na kaalaman na mang-isa sa kapwa, kundi kaalaman na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya pag mga taong ito, magiging masayahin sila. Kaalaman. Amen po ba? Amen. Kaalaman, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong panampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Ibig sabihin, pag sinabi mo kasi yung pagsupil sa sarili, makikitaan nyo yung mga taong maka-Diyos na disiplinado. Amen po ba? Halimbawa, kapag kayo ay dating hanap lang ko ng magandang salita. Okay? Halimbawa, babae, mahilig kayong magsuot ng short. Tama? Tapos ngayon, naging Christian na kayo, hindi na kayo magsushort. Ang kagandahan dito, kahit maputi kang tao, hindi ka magsushort. Kasi ayaw mong iladlad ang katawan mo sa mata ng tao. Pansinin nyo, hindi pa kayo Christian, hindi naman kayo maputi, pero nagsushort kayo. Di ba? Amen po ba? Amen. Totoo, mali? Tama. Totoo yun. Oo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, disiplinado. O, ang taong maka-Diyos, disiplinado. Ayan. Alam mo kapatid nyo, sa totoo lang, ngayong gabing ito,
ang tagal kong lumabas habang nagbihis. Pag ako nagbihis, minuto lang yun eh. Pag ako nagbihis, wala pang 1 minute yan, tapos na. Ganun ako kabilis magbihis. Inabot ako siguro mga 20 minutes. Lahat ng damit ko, pinagsusuot ko, lahat na hindi nakasya. Kaya ang tagal ko. Amen po ba? So, disiplinado. No? Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Alam niyo kapatid, tulad ng sinasabi ko, as a Christian, as a man of God, no? Ikaw yung magdidisiplina sa sarili mo. Ikaw yung dapat magdidisiplina ng panunuot mo, mga sa pananalita mo, pag-iisip mo, pagkilos mo, no? At pag-uugali mo. Ikaw yung magdidisiplina. Kasi nagkakahiya kapatid, pag tayo maka-Diyos, ibang tao magdidisiplina sa atin. Nakakahiya yun. Hindi yun nakaka-inspire. Maka-Diyos ka, tapos wala kang disiplina. Ano yun? Hindi po yun nakaka-inspire. Nakakatisod po yun. Yun ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Pag sinabing Christian kapatid, formal. Hindi pwedeng alahoy ang mga galawan. Hindi pwede alahoy ang galawan. Amen? Amen. Amen po ba? Sabi mo nga, pagsupil sa sarili. Pagsupil sa sarili. 1 Corinthians chapter 9, sabi ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Sabi ni Pablo, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili, Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Alam mo kapatid, sa isang mangangaral, okay lang punain mo. Pero hindi pwedeng pag-uusapan ka ng mundo. Kasi nakakahiya yun eh. Amen po ba? Amen. So pag sinabing maka-Diyos ka, mayroon kang sariling palo. Alam mo, example na lang, kaibigan, example na lang. Bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magagalit. Lagi kong sinasabi yan sa aking anak na pangalawa, yung panganay at yung pangalawa, at lagi kong sinasabi taga-opisina, lagi ko yan sinasabi sa mga team leader, mga bisor, manager. Lagi kong sinasabi yan, turuan mo ang tao mo, huwag pakitang tao. Lagi kong sinasabi yan. Pansinin mo ang dream job, nakakalungkot. Bakit ko binabanggit? Nakakalungkot. Lahat ng tao doon, alam nila ang safety na pagkahigpit. Alam nila ang safety ng Department ng Safety ay nagpapatupad ng batas ng company. Mga leader doon, itinuturo lang nila, isuot mo lang ito pag nariyan sila. Kaya sabi ko sa iyo, maling turo. Maling turo. Kaya sabi ko, anong klaseng leader ka? Natuturuan mo ang iyong tao, pakitang taong pagsunod? Walang blessing yun, kapatid. Tatandaan mo, walang biyaya yan na tatamuhin mo. Kasi sinabi ni Pablo, no, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng Kristiyano ka na ikaw yung gumigive up. Hindi yung pwedeng i-Kristiyano ka, maka-Diyos ka, pero ikaw yung duwag. Hindi pwedeng Kristiyano ka, pero ikaw yung takot. At hindi yung pwedeng ikay Kristiyano, pero ikaw yung nangunguna sa kalokohan. Hindi siya pwedeng ganun. Sapagkat pag Kristiyano ka, means disiplinado mo ang sarili mo. Lagi ko nga sinasabi, kung ako nga pumapasok sa company, complete uniform. Alam nilang boss ako ng isang company ko. Pero nag-helmet pa ako. Bakit ako nag-helmet? Kasi alam nilang pastor ako. At kailangan kong patunayan ko na ako'y pastor
at handang sumunod sa mga patakaran kahit saan ako mapapadpad. Kasi kaibigan, pag sinabi mong makadiyos ka, pero hindi ka disiplinado, kaya nga, mayroon pa nga, sinabihan ko nga yung taga-company. Sabi ko, matutuwa ako pag sila itong mga taong ito, ang iyong ibaban sa company. Natutuwa ako. Bakit? Para patunayan sa'yo, kaya nga sabi, no man above the law. Pag sinabing no man above the law, lahat ng tao, under siya ng mga rules and regulation. Under siya. Under siya ng patakaran ng anumang tahanan, ng anumang organisasyon, ng anumang kumpanya. So, kailangan mong sundin ang patakaran kasi patunayan mo as a Christian, as a man na isang taong matino, isang taong masunurin, isang taong mapagtiyaga, isang taong disiplinado. Kaya sabi ko sa mga leader, anong itinuturo mo dito? Pag dumaan yung officer, sisinyasan mong isuot mo? Di tinuturuan mo ng mga tao mo na ikaw mismo ang nagturo sa tao mo na magpakitang tao. Alam mo kaibigan, walang biyaya doon. Walang biyaya doon. Pag ikaw ay dumating doon. Kaya nasabi ko sa iyo, katulad dito, mayroon tayong bisito na guard. Kung ako guard, ipapatupad ko. Wala akong magawa kasi nagpapatupad ako ng batas. Katulad dito, pag ako tumayo as a pastor, kahit obispo dyan, pag natulog, sinisit ako. Bakit? Ako yung presiding officer, ako yung nangangaral, kailangan matuto kang rumespeto sa aral at sa mga taong nangaral. Amen? Amen. So hindi pwede eh. Hindi pwede. Kaya nga sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, pinahihirapan ko ang aking katawan. Ano yung katawan? Nagtatrabaho. Si San Pablo Apostol ay nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho siya, magdamag. Hindi siya nangihingi ng ang pastor na si San Pablo Apostol ay hindi siya nangihingi. Pero may mga pastor na kailangan natin tulungan, ang dahilan, nagpo-full time siya sa simbahan. Kailangan natin suportaran. Kasi mayroon siyang karapatan na pag siya nangaral ay kailangan siyang tulungan ng kanyang mga membro. Katulad ko na sobra-sobra naman biyaya na natatanggap ko sa Panginoon, hindi na kailangan ko manghingi sa inyo. Even sa simbahan, hindi ko humingi ng tulong na pag naumpisan ko ng simbahan. Amen po ba? Amen po ba? So sabi niyo, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Hindi pwedeng Kristiyano ka, makadiyos ka, pero walang disiplina. Nakakaya yun. Ang iyong ipinahiya ang ating Panginoon. So kung ipapahiya mo ang pangalan ng ating Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating Diyos, kapag ipapahiya mo bilang isang Kristiyano, bilang isang makadiyos, sino magpapala sa iyo? Example na lang, ipahiya mo ako bilang a boss, bilang as a leader. Bakit kita i-promote? Anong dahilan? Pag hindi mo ako susundin, anong dahilan bakit kita i-promote? Very, very practical, logical ang sinasabi ko sa inyo kaibigan. Katulad yung sinasabi ko. Example, pag nanginginom ka ng alak, sige inom. Wala tayong problema. Karapatan mo yan. Pero tandaan mo, ang alak, diyan ka rin. Iiyak sa dulo. Kasi usually, ang aking ama, ay bago namatay yun, putol yung bituka. Dahil sa alak. Pero hindi yun manginginom sobrang aking ama. Amen po ba? Amen. Okay, sabi mo nga, kaya sinasabi ko, ilang lalaki na at ilang babae na ang sinasabihan ko rito. Anong klaseng ama ka kung ang iyong mga anak hindi mo ilalaban sa kagutuman ng buhay? At anong klaseng ina ka
Kung ang iyong mga anak ay hindi mo kayang alagaan, di din sinsanay, hindi ka nag-asawa. Amen? Amen. Magalit man kayo kapatid, obligasyon kong ay aaral ang katotohanan. Amen? Amen. Okay, pinahihirapan ko ang aking katawan, sabi ni Pablo, at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwin. Yun ang halimbawa, bilang pastor, sasabihin ko magpakasipag kayo, magtiyaga kayo, tapos makikita niyo ako, paupo-upo lang, walang trabaho. Eh, malaking problema yon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, halimbawa tulad ko na isang pastor at namamasukan, kailangan ko magtrabaho. At may tulad yung isang pastor na sinuportaran ko, ang sabi ko, sige pastor, sabi ko sa kanya, susuportaran kita. Tuloy ka lang sa iyong pagpapastor. Oh. So dalawang pastor ang aking sinusuportaran. Kasi sila yung mga pastor na walang negosyo. So sabi ko, sige tuloy ka lang pastor. Huwag kang tumigil, tuloy ka sa iyong pangangaral, susuportaran kita. Amen po ba? Amen. So pag leader ka, as a Christian, hindi pwedeng wala kang disiplina. Katulad dito, example na lang. Huwag bato-bato sa langit, wala, hindi ko po kayo, aral lang, aral lang. Pag sinabing aral lang, ay ibinigay ko lang sa inyo ang katotohanan, kayo ang pipili kung pupunta kayo sa katotohanan o patuloy kayong pumunta sa kalikuan. Example, maka-Diyos na tayo dito. Alam ng ating mga kapitbahay na tayo ay may Bible study every day. Pagkatapos, pag nanghiram kayo doon, nangako kayo doon every Saturday magbabayad, hindi kayo nagbabayad, anong ginawa niyong mabuti sa kanila? Amen? Amen. Di nakakahiya yun. Di lahat tayo dito damay-damay. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga, Kristiyano ako, Kristiyano ako. maka-Diyos ako, Diyos ako. ayaw ko nang magulo. Ayaw ng magulo. Siyempre, kung maka-Diyos ka, ayaw mo ng gulong usapan, ayaw mo yung gulong plano, ayaw mong gulong gawa. Ayaw mo yon kasi maka-Diyos ka. Kaya nga sa bago ako pumunta dito, sabi ko sa isang babae, uy, i-counsel mo yan na magpasalamat nga sila kung marami kayong trabaho. Usually, ang pagdadamag sa trabaho, sa Gawa chapter 20, verse 34, wala tayong problema. Kahit magdamag ka magtrabaho, pagkatapos mo umattend ka ng gawain ng Panginoon at magdamag ka magtrabaho, mas matutuwa pa ako bilang pastor at bilang isang born again. Ibig sabihin, ikaw ay sumusunod sa panuntunan ng prinsipyo na ikay pumapasok sa buhay maka-Diyos at kalakip yung pagpupuyat mo para mabuhay ka. Ano bang pipiliin mo? Manghingi ka? Manghiram ka? Huwag mong piliin yung dalawa. Ang piliin mo, iahon mo yung pamilya mo, damagan mo yung trabaho mo, at magpakatibay ka sa pagtatrabaho mo, kasi ang nakikinabang sa likod mo ay yung mga anak mo at yung asawa mo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang nakakalungkot, kung pagdating ng Sabado, nagsisimba ka ng Lunes hanggang Biyernes, pagdating ng Sabado, ang nakinabang ng pagod mo, ang barkada mo, hindi yung anak mo. Eh bakit ka pa nag-asawa? Amen po ba? Amen. Maiintindihan mo yan kapatid, pagdating ng araw, ang mga sinasabi ko. Ngayon, hindi mo na maiintindihan yan. Kasi ang dating sa iyo, pinakialaman kita ng buhay mo at pagkatao mo. Pagdating ng araw, na ikukumbik ka na ng Panginoon as a Christian, at tatawagin ka ng Panginoon as a lingkod ng Diyos, maiintindihan mo ang mga aking mga aral. Amen. Amen? Amen. Kaya nga nagpagal ka para sa church mo na kinabibilangan, para sa iyong pamilya, at para sa iyong sarili. Kung may kapwa na humingi, then huwag mong pagdadamutan. Kasi kapwa mo yan. Ikaw man din ay nangangailangan ng tulong. Amen po ba? Amen. Okay. So, 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9. Tingnan natin. 2 Peter. Okay.
Dahil dito, sikapin mong idagdag sa iyong panampalataya ang kabutihan. Ibig sabihin, kabutihan ugali. Sa iyong kabutihan ang kaalaman. So, ibig sabihin, hindi lahat ng aral, hindi lahat ng naririnig mong payo, hindi lahat ng inutos sa iyo ay tama. Pipiliin mo lang tama. Amen po ba? Amen. Sa iyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa iyong katatagan ang pagiging makadiyos. So sa iyong katatagan ang pagiging makadiyos. Alam mo ba kapatid, na pag ang tao ay nagiging matatag, no? Pumapasok na siya sa pagiging makadiyos. Kasi ang mga taong hindi matatag, mag-iisa yan eh. Imagine mo na lang, oh. Bato-bato sa langit. Huwag na tayong magkukunwari. Inabala natin yung isang tao magbantay sa isang bagay na which is hindi naman dapat bantayan na. Bakit mo binabantayan? Kasi hindi lahat eh. Hindi lahat mabuti ang iniisip. Sipin mo yung tao, kaya tuloy nagkasakit. Magbabantay. Kailangan pa bang bantayan ka? Hindi na. Pag makadiyos ka, hindi ka nababantayan. Kasi pag makadiyos ka, pag hindi ka mapagkatiwalaan, mas nakaka-insulto yun. Amen. Amen? Amen. Alam mo kapatid, bago ko matapos, yung ako'y pinatawag, sabi na isang manager, ganun si pastor, madaling kausap. Okay? So yung kasama ko, talagang nag-react, so hindi ko pinansin. Ang pinansin ko, yung aking kalooban, na hindi ako lalabas na magkaroon siya ng katanungan. Kasi isa din lang din siyang empleyado. Kaya lagi ko sinasabi sa iyo, kung makadiyos ka, di baling lukuhin ka. Huwag kang manloko. Di baling isahan ka. Pag makadiyos ka, di baling isahan ka. Kaysa mag-isa ka sa kanila. Lagi ko sinasabi, okay lang, isahan mo ako. Bakit? Yung inisahan mo ako, bakit hindi ka din mananagot kay Kristo? Mahirap isahan mo. Totoo yung sinasabi ni Brother Eddie Villanueva eh, na napanood ko ngayon sa aral niya nakaraan. Inabot na siya ng high blood. No? Sabi niya, mabubuti na lang, born again kami. Kasi pag hindi kami born again, hahabulin ka namin. Kasi yun ang kagandahan sa born again eh. Naisahan mo pa, siya pa yung umintindi sa'yo, siya pa yung maging mabuti sa'yo, at siya pa yung makipag-reconcile sa'yo. Kaya naman pinakamabigat sa born again o sa makadiyos. Naisahan mo pa sila pa gustong makipag-usap sa'yo. Pero wag ka, kapatid. Mas mabigat yung isahan mo yung mga makadiyos. Kasi yung karma dun mabigat. Tatandaan nyo, hindi ko tinuturo sa inyo mag-isa sa kayo sa iyong kapwa. Mas tinuturo ko sa inyo, harapin nyo ang buhay. At huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay kasi may Diyos akong ipinangangaral. Isang Diyos na pinatunayan kahapon na nababali sa iyo isang tao, lumapit, umiyak sa aking harapan at sinabi ko mamaya ipapanalangin natin. Then ngayong araw, tinugod siya, nagkaroon ng kaliwanagan ang kanyang kalooban. Anong ibig sabihin? May Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Sabihin ng pastor, sa sunod, hindi na kailangan Hindi na kailangan. mababantayan mo. Babantayan. Dahil pagising mo kinabukasan, Ay, pagmagising mo siya. wala na yung lahat. Amen. Wala nang babantayan. Wala nang babantayan. Nauna ng bantayan. Amen. Ba? Amen. Kasi wala nang babantay. Sabi yun ng bantay. Sabi niya, delikado pastor, delikado. Pag tumingin pa lang pastor, gumagano mga mata ko. Kumikilang. Kumikilang. Ibig sabihin mo, mga kapatid, alam mo isang bagay, ano lang yun eh, pag-iinteresan mo ikaw mag-isa, wag mo pag-iinteresan, pag ikaw mag-isa makinabang. Amen po ba? Amen. Sabi ko, sige. Sabi ko, sige, kasi delikado yan, mabubungkal yung yero eh. Di pagbinta alas 12, magkasama kaming tatlo. Tumaas ulit ng 8 pesos.
Nalugi tuloy. Nalugi na. Nalugi pa. Sayang tuloy yung 32,000. Eh kung bukas ko pa sana ibinta yun. Eh wala eh, kasi natakot na rin ako eh. Kahit ako natakot na rin eh. Amen po ba? Amen. Alam mo kapatid, pag makadiyos ka, bigyan mo ng kapanatagan ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa. Kasi makadiyos ka eh. Dapat pag makadiyos ka, bibigyan mo ng kapanatagan ang iyong kapwa. Amen? Amen. Kaya pag sinabing makadiyos ka, mataas yung kanilang paniniwala, mataas yung kanilang pagtitiwala, at umaasa sila na hindi mo sila iisahan. Kaya pag ang mga tao makadiyos, pag inisahan mo, nadidismaya yan eh. At pag nadidismayan sila, nagwi-withdraw na tuloy silang paniniwala sa kapwa. Kaya nga sinasabi sa Roman chapter 14, huwag kang maging dahilan upang magkasala ang iyong kapwa. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay, so, sa iyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit. Oh. Dapat pag tayo makadiyos, mapagmalasakit tayo sa lahat. Anong pagmamalasakitan natin? Yung pagkatao nila, yung ginagawa nila, yung pagmamay-ari nila. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Natulad yung nakaraan. May nalaglag 2,000. Okay? Alam mo naman na kasamahan mo lang ang nalaglagan. Walang nagsauli. Bakit naligo ba yan? Imagine mo yun. Apat ba? Nakita na. Saan nakita? Saan nakita? Sa bag niya lang din. Nasa bag lang din niya. Ibig sabihin, nawala din siya. Siyang nawala ng ano. Kaisipan. Alam mo, suko yung busy. Nawala din siya ng kaisipan. Amen po ba? Amen. Amen. Alam mo naman yung mahirap yung kapwa mo, isahan mo pa, hindi ka ba naaawa? Mahirap na nga siya eh, isahan mo pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, pataasin nyo ang inyong pagiging makadiyos, pataasin nyo ang inyong paniniwala sa Diyos, at pasipagin nyo ang inyong katawan para maabot mo ang panuntunan ng Diyos. Pataasin mo ang iyong pananampalataya. Pataasin mo yung pagkatao. Pataasin mo ang iyong ginagawa para mabuhay ang iyong pamilya. Amen. Amen? Amen. Maniwala ka sa akin pag ito'y ginawa mo. Pag ito'y ginawa nyo, maraming tao sa inyong matutuwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, sabi mo pagmamalasakit. Pagmamalasakit. Hindi ka ba naaawa na umiiyak yung katabi mo? Alam mo, sa isang mahirap, pag inutangan mo yung 500 at hindi mo binayaran, iiyak po yun, kawawa. Tapos ikaw, tuwang-tuwa. Amen? Amen. Alam mo kapatid, lagyan mo ng discipline as a Christian. As makadiyos, lagyan mo ng discipline. Kasi mahirap po yung makadiyos ka, makadiyos tayo, pero hindi natutuwa ang ating kapwa sa atin. Mahirap po yun. Amen po ba? Pag makadiyos ka, ikaw unang sumunod. Amen? Hindi ka pwedeng, pag ikay na masukan, hindi pwedeng dadalhin mo sila sa palakasan. Hindi ganun. Hindi ganun. As a pastor, as a leader, as a man, as a father, hindi ko itinuturo, gamitin nyo ang kalakasan. Sabi ko nga sa inyo napakalakas ko sa isang company. Pag nag-usap kami yung director, ang lagi niya sinasabi, anong gusto mong tulong? Alam mo ba yung salitang anong gusto mong tulong? Ibig sabihin, pwede ka mag-demand. Pero anong lagi ko sinasabi? Sir, hindi pa ako hingi tulong. Imagine mo yun. Sabihin mo lang, anong gusto mong tulong? Pero hindi pa ako humingi tulong. Kasi alam ko, even yung tao na yon ay ginagamit ng Panginoon para kayo ay mabuhay. So dapat, dahil ginagamit yung tao na yun para kayo mabuhay, o ginagamit ang isang pastor para turuan ka, ginagamit yung song leader para turuan ka, ginagamit yung usher para turuan ka, so dapat yung nagturo sa'yo, bibigyan mo ng halaga. Amen? Amen. Hindi mo kailanman sila ay i-open.
Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag niyong patitigilin ang isang makadiyos na gumawa ng mabuti sa kapwa, titigil lamang sila dahil na-open sila sa kapwa. Hindi lahat ng makadiyos ay matatag. Hindi lahat makadiyos ay sobrang talino. Hindi lahat ng makadiyos ay sobrang mapagtiyaga. Hindi lahat ng makadiyos ay sobrang mapagmalasakit sa kapwa. Tandaan mo kapatid, tao din yan eh. Pwede silang sumuko. Katulad dito, di ba mayroon pang uuwi taga San Pablo. So malimit kong sinasabi, anong oras na? 8 o'clock na? 7:49. Okay. So sabi ko dapat matatapos ang gawain ng alas 8. Kasi mayroon pang uuwi ng malayo. So ibig sabihin, yung pagkikare mo, dapat hindi ka naghahangad ng kapalit. Yung totoong pag-care mo, halimbawa lalaki ka, para hindi ka mapagbintangan, lalaki kang gumawa ng mabuti, yung pagmamalasakit mo, kung lalaki ka, lalaki ang gagawin mong mabuti, at kung babae ka, babae din ang ginawa mong mabuti, hindi ka mapagbintangan na mayroon kang interest sa kanya. Pero kung gumawa ka lang, nagkikare ka lang sa isang babae dahil lalaki ka, at nagkikare ka rin sa isang lalaki dahil babae ka, ay, hindi pa ako maniwala sa'yo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng interest. Amen? Kasi pag nagkikare ka, hindi ka pag mag-care ka as a Christian, as a man of God, ikikare mo bata, matanda, pangit, gwapo, ikikare mo sila. Pantay ang pagkikare mo sa kanila. Pero pag ikikare mo lang sila as lalaki, dahil babae ka, at ikikare mo din ang babae dahil lalaki ka, ay kapatid, i-stop mo na yan ang ganong klaseng gawain. Hindi po yan makadiyos. Ibig sabihin yan, pakitang tao yan. Amen po ba? Amen. Subukan mo nga, timplahan mo si Pastor Ruel ng kape. At timplahan mo din yung pinakasutil na grupo niyo. Tingnan natin kung talagang baka pag magbigay ka kay Pastor Ruel ng kape, Pastor, good morning po, ito po yung kape mo. Pag sutil ang paghahainan mo, ito ng kape mo. Di ba minsan pag boyfriend mo, asawa mo, pag sutil, pag sinabi niya, darling, patimpla naman kape, timplahan mo mukha mo. Amen? Amen. Kaya pag ano yung mga boyfriend o girlfriend o asawa, huwag niyo laging galitin. Kasi hindi kayo pagsiservisyuhan yan. Amen? Amen. Totoo yan, kapatid. Matutuwa ka na hindi ka nga binibigyan ng pera, uutusan ka ng sobra. Oh, matutuwa kayo? Aba, naglulukuhan na tayo doon kung matutuwa ka. Ay, hindi. Talaga hindi ka matutuwa. That is literal. Pero pag binigyan ka, halimbawa, ang tawagan nyo ay, ang codename nyo mama, okay, so halimbawa may motor ka, tapos medyo mga 3 di pa sa pinto, so mama, bukas mo ng pinto, ito yung sweldo ko, ay, sasabihin ng asawa mo, upo ko lang muna papa, umupo ka dyan, kasi maglilinis muna ako at magluluto, pag-ainan kita. Pero pag umuwi ka ng bahay, tinanong sweldo mo, marami ka pang dahilan, nako, di kaya, pag magpatimplang ka ng kape, sabihin niyan, ibuhos ko pa yung kape sa mukha mo. Wala, hindi, normal yan, hindi sila matutuwa. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Normal yun eh, tao yun eh. Pero pag pinapasaya mo sa pamagitan ng mabuting gawa, halimbawa kayo, may mga kapitbahay kayo. Ako, hindi ako nang-aakay eh. Hindi ko sinasabihan yung 3 company na hindi ko sinabihan sa mga na umattend ka, hindi. Kasi yung may power ako eh. So ang ginawa ko, daldal lang ako dito, at least maraming nanood sa live. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So sabihin mo mula ngayon kapatid, Amen, kapatid. hindi na kita iisahan. Hindi na tayo. Di bali ako Ibala ko. ang iyong isahan. Ang iyong Alalahanin mo alalahanin mo. at wala kang marinig sa akin. At wala kang marinig sa akin. That's you. Di baling isahan ka. Tandaan mo. Di baling lukuhin ka, di baling isahan ka, di baling pagsamantalahan ka. Kaya nagagalit yung dalawa sa akin eh.
O, nagagalit pa yung iba kong mga kasamahan. No? Sabi niya, bait mo kasi. Wala kang salita. Hindi ka naninindigan. Eh sabi ko, pag si Roel ang kausap mo, madali itong kausap. Hindi ito nagpaligoy-ligoy. Amen? Amen. Pinagalitan na nga ako eh. O, inuuto-uto ka lang. O, di ba, mauto-uto kaysa ako mamuto? Amen? Di ba, ako utuin mo. That is my principle. Huwag lang kitang utuin. Amen? Amen. Pag sinabing, alam mo sir, gwapo mo, alam ko na yun. Kung hindi yan babali, manghingi yun. Alam ko na mga diskartihan na yan. Sa 50 years ko na bang taong ito, ang dami ko ng pinagdaanan. Oo. Amen po ba? Amen. Pwede mo naman sabihin diretsyo eh. Boss, sir, ma'am, kailangan ko po ang tulong mo ngayon. Kailangan ko ang support mo ngayon. Pwede naman yun eh. Huwag mo lang idaan, ang ganda mo. Tapos sabihin, anong number mo? Pwede mo naman sabihin na may gusto ka. Bakit natatakot kang i-reject? Wala na paligoy-ligoy. Magiging totoo ka sa lahat ng iyong sinabi, sa lahat ng iyong ginagawa, sa iyong lahat ng iyong iniisip. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya pag may babae nga tumingin sa akin, tumitig eh. Sabi ko, may gusto ka? Tapos pag hindi siya umimik, sabi ko, malas mo, wala akong gusto sa'yo. Ang dating suplado ako. Kaysa naman paasahin mo, kaya kumasaktan yan. Tapos magpe-praise the Lord ka dito? Amen? Amen. Nag-gets niyo ang punto ko? Yes. Amen? Amen. Huwag kang magpaasa. Dahil hindi ka Diyos. Dalhin mo sila sa Panginoon para doon sila umasa. Kasi yung nangako sa akin, nangako sa iyo, nangako sa ating lahat, isang Diyos na makapangyarihan, hindi bumabali ng pangako. Amen. At kanyang pangako ay kanyang ginagawa. Ang kanyang sinasabi, kanyang tinutupad. Hindi yun si Pastor Well, kundi ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. Amen po ba? Hindi ko sinabi na pag umatin ka, pagpapalain ka. Hindi ko sinasabi pag umatin ka, gagaling ka. Hindi ko sinasabi sa inyo. At hindi ko sinasabi pag umatin ka, yayaman ka. At hindi ko din sinasabi pag umatin ka, pagkakainin kita na pagkatapos ng merenda. Hindi ko sinasabi. Pinatigil ko nga yung gabi-gabi pakain eh. Sabi ko baka magsisimba na dahil sa kain. Amen? Maganda yung gutom tayo, gutom ka, gutom ako, uuwi tayo, at magti-thank you Lord tayo. Amen? Amen. Sayang naman yan, Pastor. Isang gabi magkapakain. Kung magpapakain tayo, hindi tayo magpapakain sa isa't isa. Magpapakain tayo sa labas kasi marami nang kailangan ng tulong. Amen? Amen. Amen po ba? Alam mo kapatid, pag naintindihan mo itong sinasabi ko, ikaw din ang makikinabang. Example lang bago matapos. Kung ikaw na ninigarilyo ngayon, isang oras kalahati, hindi rin siya nakahut-hut. Di ba? O di, panalo ka. Magkano isang sigarilyo? 10. Di ba? O nakatigil ka ng 10. Ang problema, pagkatapos ito, dalawahin mo kasi babawi Hindi ka. ka na ba nag-iossi? Amen? Amen. Huwag kayo mag-alala kapatid. Natandaan mo, patuloy ka lang, kahit beginner ka, patuloy ka lang umaten, patuloy ka makinig, patuloy ka magdarasal, patuloy ka makiusap, patuloy ka magmakaawa sa Panginoon, aahon ka rin. Aahon ka sa iyong kalagayan, tulad ko, na umahon din ako at hindi ako nagsayang ng oras. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, kung ang mga katangi ito, taglay ninyo at pagyamanin, pinagyayaman ang mga ang inyong pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Amen po ba? Di ba masarap yun? Ay, ang bait ng taga-opisina, no? O, halimbawa, ang bait ng taga-opisina, no? Talagang inasikaso kagad nila kahit yung 13 months, so inasikaso na agad, alayo pa. Tapos pagdating ng Sabado, talagang inasikaso, hindi ka napipila. Kasi mabait kasi si pastor eh. So dala nila ako. Amen? Amen. O di, pag nadala na yung pangalan ko, nadala na din ninyo ang pangalan ni Kristo.
O, sige, bless kayo. Kaya na yung sinasabi ko sa mga dalaw kong staff, sabi ko, wag mong bibitinin ang iyong mga nasasakupan. Lagi ka nagmamadali para sa kanila. Para magmamadali din silang sumunod pag ikaw makiusap sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? So, okay, so wag niyong kalimutan ng araw, panuorin niyo ito. Tapos panuorin niyo, kasi ako man din ay nanonood. No? Pinanonood ko rin. Okay? So, bakit ko pinapanood? Para paghabang ko nanood, pinakakain ko ang aking spiritual habang ko nangangaral. So, panonoodin mo kasi nakakaya. Baka ang gawain nito ay umabot ito ng December 15, tapos hindi ka na born again. Napakalaking problema yun ni Pastor Roel. Ibig sabihin, umatin ka, hindi ka nakinig, hindi ka nagiging totoo. Amen? Alam mo, hindi lamang ikaw, kasi mayroon kasing ganitong sermon, no? May sermon na talagang ginigising ka. Mayroon namang sermon ng pastor na ini-encourage ka. At mayroon namang sermon ang pastor na pinaalalahanan ka. At mayroon naman ding sermon ang pastor na pinaprangka ka. Para ibig sabihin, gisingin ka. Kasi umabuso ka. Amen? Amen po ba? Walang pastor, kung may mga pastor audience dito, walang pastor na mag-o-object sa sinasabi ko. Amen? Kasi ang pastor nang gigising, ang pastor nagpapaalala, ang pastor nagko-construct, at ang pastor ay nagdidisiplina, at ang pastor ginagabayan, at ang pastor ay nagpapayo, at ang pastor ay pinangungunahan ang kanyang mga tupa. So pag ang pastor mo ay hindi ka ginigising, that is something wrong. Sa aking prinsipyo, di bali magalit ka, di bali hindi ka pumalakpak, ang importante magising ka sa iyong ginagawa na hindi tama. Amen? Okay. So under my leadership, bilang isang pastor, ayaw ko sa isang tao na tamad. Ay kung ako nga pastor, ganito na katayuan ko, nagtatrabaho pa ako. Anong ibig sabihin? Bilang magiging modelo mo, magiging huwaran mo sa buhay maka-Diyos, sa buhay manampalataya. No, katulad yun sa ating kapatid, sa ating visitor. No, hindi ko pa, tagal na niya umatin, hindi ko pa siya kinakausap. Kasi ang pinagpipray ko lang sa kanya, Lord, gamitin mo ang iyong salita at pumasok sa kanyang kalooban at makita niya ang kanyang sarili at patuloy siyang tatawag sa iyong pangalan upang ikay mabigyan ng karangalan. Dati, pag may mga visitor, ako yung bagong pastor, talagang kinamayan ko. O ganun. Ngayon, hindi ako nakipagkamay. Kasi ang pray ko lang, isa lang. Buksan ng Panginoon ang iyong kaisipan. Pagkatapos, magising ka sa iyong kalagayan.